healing align us with God's purpose. So kapag tayo pinagaling, ito yung nakaayon tayo. Ang pagpapagaling ay nakaayon sa atin sa layunin ng Diyos kapag tayo pinagaling. Ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi lamang para sa ating physical, emotional o spiritual na kapakanan. Ito rin ay mahalagang bahagi ng kanyang banal na layunin para sa ating buhay. So ang pagpapagaling ay isang proseso ng pagpapanumbalik ng higit pa sa atin mga agarang pangangailangan. At inihatid tayo sa pagkakahanay ng mas malaking plano ng Diyos. Kapag nakaranas tayo ng kagalingan, hindi lang tayo na ibalik sa dati nating kalagayan. Tayo ay muling inilagay at binigyan ng kapangyarihan upang matupad ang natatanging layunin ng Diyos para sa ating buhay. So kaya nga, kapag binigyan tayo ng chance, maglingkod tayo sa totoong Diyos, hindi sa mga larawan. Kaya nga, ang pagpapagaling ay isang kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang maiayon tayo sa kanyang kalooban na nagpapahintulot sa atin na ganap na lumakad sa kanyang tungkulin at maging bahagi ng kanyang gawain sa kaharian. So kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, kaya dapat tayo nagbabasa ng Biblia. So kaya sinasabi niya, ito yung sinasabi sa Psalm 103, verse 2. Sabi niya rito, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. So ibig sabihin, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na purihin ang Panginoon, ang aking kaluluwa at huwag kalimutan ang lahat ng kanya mga pakinabang. Sa verse 3, sabi niya rito, who forgives all your sins and heals all your diseases. So ibig sabihin, ito yung forgiveness and healing. Pagpapatawad at pagpapagaling, hindi lamang pinatawad ng Diyos ang kasalanan, pinagaling din niya tayo sa ating physical, emotional na mga sugat na nagdudulot ng kabuuan at kapayapaan. So kapag tayo pinagaling sa emotional at physical na mga sugat, ito ay makakamtan natin ang kapayapaan at pagkakompleto. So kaya nga sinasabi pa niya sa verse 4, Psalm 103 verse 4, who redeems your life from the pit and crowns you will with love and compassion. So ibig sabihin, ito yung sinasabi na siyang tumubos sa atin sa buhay mula sa hukay at pumuputong sa iyo ng pag-ibig at habag. So kaya't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na tinubos tayo mula sa hukay, mula sa kamatayan. Iniligtas niya tayo mula sa kalalim-laliman, mula man sa kawalan ng pag-asa. Kawalan ng pag-asa o anumang mapanghamong sitwasyon, tinubos niya tayo sapagkat ito ang pag-ibig at habag ng Diyos na pinapalilibutan niya tayo ng kanyang walang katapusang pag-ibig. Pinuputungan tayo ng habag, idinidiin ito na ang mga magiliw na pangangalaga ng Diyos para sa atin, na nagpadama sa atin ng pinahahalagahan niya tayo at tayo nililigtas niya sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon Kristo. Kaya nga, ang pagpapagaling ay bahagi ng mas malaking gawain ng Diyos para sa pagtubos sa ating buhay. So ito pala yung gawain ng Diyos, yung isang bahagi na mas malaking bahagi na gawain ng Panginoon. So ang gawain ng Panginoon na tayo tubusin sa lahat ng mga kapahamakan, tubusin sa mga kasalanan, at ibigay sa atin ang kagalingan, physical man ito, financial, spiritual na kagalingan. Ito ang pinakalayunin ng Panginoon sa bawat mananampalataya, na tayo iligtas sa kapahamakan, sa pagdurusa, sa mga sakit, sa mga problema, sa kahirapan.
Kaya nga pagkatapos ng pagpapagaling, madalas tayong inilalagay ng Diyos para sa mas malaking tungkulin para sa kanyang kalwalhatian. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Peter, mababasa natin yan sa Luke chapter 4 verse 38 to 39. Basahin nyo na lamang po. So ito yung biyanan ni Pedro ay gumaling sa lagnat at agad na nagsimulang maglingkod sa ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang mga disipulo. So kaya nga kapag tayo ay pinagaling, tayo'y maglingkod dahil ito ang layunin ng tao sa Diyos